Handa ka na bang marinig ang kwento ng isang malupit na biyenang nagdala ng sumpa sa isang pamilya? Isang madilim na lihim, puno ng trauma at tradisyonal na mahika, ang magbabago sa buhay ni Ana magpakailanman. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga pinto ng kanilang tahanan? At paano niya hinarap ang mga aninong hindi basta-basta mawawala? Manood hanggang dulo, sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi sa lakas, kapatawaran at pag-asa na magsisilbing gabay sa bawat isa. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, naninirahan si Ana kasama ang kanyang asawa at biyenan. Ang biyenan ni Ana ay kilala sa pagiging malupit at mapanupil. Palaging may daladalang galit ang matandang babae, lalo na kay Ana. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman ni Ana ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang balat. Ang hangin ay tila may daladalang bulong na hindi niya maintindihan. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mahinang pagtatahol ng aso sa labas, na parang may nilalapitan. Biglang nagbukas ang pinto ng kusina nang walang tao na humawak. Dinig niya ang mabigat na hininga at yapak na hindi pamilyar. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit sa likod niya, isang anino ang mabilis na sumunod. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Lumingon si Ana at nakita ang mukha ng biyenan niya, ngunit iba ito, pula ang mga mata at tila nangingilabot ang ngiti. Nilapitan siya ng biyenan habang naglalabas ng mga salitang hindi maintindihan, parang isang sinaunang orasyon. Naramdaman ni Ana ang bigat sa kanyang dibdib, parang may bumibigat sa kanyang puso. Lumakas ang hangin at nagsimulang umikot ang mga bagay sa loob ng bahay. Ang ilaw ay nagdilim at ang mga anino ay naging mas malinaw at mas nakakatakot. Nakita ni Ana ang mga mata ng biyenan na naglalagablab, puno ng galit at puot. Hindi niya maalis ang pakiramdam na ang matanda ay ginamit ang itim na mahika para maghiganti. Lumapit ang biyenan, hawak ang isang itim na bola na parang sumisipsip ng liwanag. Si Ana ay halos hindi makahinga sa takot habang sinasambit ang mga salitang pampalubag loob sa sarili. Biglang tumigil ang lahat at ang mata ng biyenan ay lumabo. Sa isang iglap, nawala ang matanda, ngunit naiwan ang malamig na hangin at isang malakas na sigaw na dumaan sa bahay. Nang bumalik ang liwanag, nakita ni Ana ang biyenan na nakahandu sa isasahig, ngunit ang mukha nito ay walang buhay, na may ngiting walang kapantay. Hindi na muling nagpakita ang biyenan, ngunit ang bahay ay nanatiling malamig at puno ng mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Si Ana ay nanatili sa bahay, dala ang takot at alaala ng isang gabi na hindi niya malilimutan. Isang gabi, may nakarinig sa labas ng kanyang bintana ng isang bulong na nag-uulit ng mga salitang narinig niya mula sa biyenan. Ito ay babala, isang paalala na may mas malakas pang puwersa sa likod ng galit at puot ng matanda. Sa bawat gabi, ang mga anino ay lumalalim at ang katotohanan tungkol sa biyenan ay unti-unting lumalabas, isang kwento ng paninira, trahedya, at isang sumpa na hindi basta-basta mawawala. Ang hustisya na hindi naabot ng tao ay dinala ng dilim, gamit ang mga nilalang na walang katawan at kapangyarihan na hindi maipaliwanag. At sa huli, si Ana ay naging bahagi na ng isang kwento na pinag-uusapan sa bawat sulok ng baryo, isang babala sa lahat na may mga lihim na dapat manatiling nakatago. Sa mga sumunod na gabi, unti-unting naramdaman ni Ana ang presensya ng biyenan sa paligid ng bahay. Hindi ito isang pisikal na presensya, kundi isang enerhiyang madilim na nagpapaligid sa bawat sulok. Minsan, nakarinig siya ng mga yabag sa hagdanan kahit walang tao. Nakakita rin siya ng mga aninong dumadaan sa mga bintana na parang nagbabantay o nagbabala. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang liig, kasabay ng mabigat na amoy ng insenso. Bumukas ang mga mata ni Ana, ngunit wala siyang makita maliban sa dilim. Ngunit narinig niya ang malumanay na bulong na pabalik-balik, parang isang orasyon o sumpa. Nakita niya sa isip ang mga tagpo ng nakaraan, ang mga lihim ng biyenan, ang mga kasinungalingan, at ang mga gawaing itinago sa dilim ng gabi. Doon niya naintindihan na hindi lang simpleng galit ang dala ng matanda, isa itong sumpa na nais ipasa. Sinubukan ni Ana na labanan ang puwersang ito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga albularyo sa baryo. Ngunit bawat ritual ay tila tinatanggihan ng dilim na bumabalot sa bahay. Isang gabi, napansin niyang unti-unting nagbago ang sarili niya, ang kanyang mga panaginip ay nagiging mas malinaw at puno ng babala. Nakikita niya ang mukha ng biyenan na nakangisi, nakatanaw sa kanya na mailihim na hindi pa nabubunyag.
Sa dulo ng panaginip, naramdaman niya ang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso, na parang pinipigilan siyang tumakbo o huminga. Hindi niya alam kung ito ba ay sumpa o isang tawag na tanggapin ang isang madilim na katotohanan. Ang takot ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao, at ang gabi ay hindi na isang oras ng kapahingahan, kundi isang oras ng pagdurusa at paglalakbay sa madilim na mundo ng biyenan. At sa bawat pag-ikot ng buwan, lalong lumalalim ang dilim sa loob ng bahay, dala ang mga lihim, puot, at isang kwento ng trahedya na hindi matatapos. Isang gabi, habang nag-iisa si Ana sa sala, bigla niyang naramdaman ang malakas na presensya sa likod niya. Lumiko siya ng dahan-dahan, ngunit wala siyang makita maliban sa anino ng mga puno sa labas na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ngunit biglang bumagsak ang isang lumang salamin mula sa pader, nagwasak sa sahig na may malakas na tunog. Nang siya ay yumuko upang pulutin ang mga basag, nakita niya ang isang larawan ng kanyang biyenan na hindi niya pa napapansin noon. Ang mata ng babae sa larawan ay tila kumikislap na para bang buhay na buhay. Habang hawak ni Ana ang larawan, naramdaman niyang parang humihigpit ang isang kamay sa kanyang braso, malamig at matigas. Isang boses ang bumulong sa kanyang tenga, punong-puno ng galit at hinanakit. Hindi ka dapat narito, sabi ng boses na iyon, ito ang aking lugar. Mabilis na tumakbo si Ana palabas ng bahay, ngunit napansin niyang ang pintuan ay hindi na mabuksan. Nakalock mula sa loob, parang may nagkulang ng kapangyarihan upang siya ay mapigilan. Nagpumiglas siya ngunit wala siyang lakas para makawala. Dumilim ang paligid at naramdaman niya ang malamig na hininga ng biyenan sa kanyang bato. Parurusahan kita, sabi ng boses, dahil nilabag mo ang aking kaharian. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang puso, na para bang tinutusok ng mga tinik na apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, natagpuan ni Ana ang isang munting lakas mula sa kanyang pananampalataya. Muling bumukas ang pinto, at sa isang iglap ay tumakbo siya palabas, dala ang takot at pangako na lalaban siya sa sumpang ito. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Ana, sapagkat ang labanan sa pagitan ng tao at ng dilim ay patuloy pa ring umiiral sa bawat gabi na kanyang haharapin. Sa labas ng bahay, huminga ng malalim si Ana, ramdam niya ang malamig na hangin na parang humihilom ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa tapos ang dilim na bumabalot sa kanya. Habang tumatakbo siya patungo sa ilaw ng baryo, naramdaman niya ang mga matang nagmamasid mula sa mga anino ng mga puno. Mga matang puno ng galit, nagbabanta ng mas matinding kaparusahan. Dito niya naunawaan na ang sumpa ng biyenan ay hindi lamang laban sa kanya, ito ay laban sa lahat ng pumasok sa kanilang tahanan. Dahil dito, nagdesisyon si Ana na humingi ng tulong sa isang matandang albularyo sa baryo. Dinala niya ang mga gamit at orasyon na natutunan niya upang labanan ang puwersa ng itim na mahika. Sa pagtutulungan nila, unti-unting napalaya ang bahay mula sa mga malilim na presensya. Ngunit may isang babala ang albularyo bago sila maghiwalay. Hindi mawawala ang galit, hindi matatanggal ang sugat ng tuluyan. Ang tadhana niyo ay magkakabit pa rin hanggang sa magbayad ang hustisya na hindi naabot ng tao. Dala ang babalang ito, alam ni Ana na ang tunay na laban ay hindi sa pisikal na mundo lamang, kundi sa pagitan ng puso, kaluluwa, at ng mga puwersang hindi nakikita. At sa bawat gabi, habang siya ay nagpapahinga, naririnig pa rin niya ang mahinang bulong ng biyenan na naghihintay ng araw ng kanyang muling pagbalik. Sa bawat pag-ikot ng oras, unti-unting lumalim ang pagkaalam ni Ana sa mga lihim ng pamilya nila. Nalaman niya na ang biyenan ay hindi lang basta malupit na babae, isa siyang mangkukulam na ginamit ang kapangyarihan ng itim na mahika para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan at paninirahan. Ngunit sa kanyang paghahangad ng hustisya, maraming inosenteng nasaktan at napahamak. Ang sumpa na iniwan niya ay isang pamanang madilim na bumabalot sa kanilang tahanan na nagpapahirap sa mga susunod na henerasyon. Isang gabi, habang si Ana ay nagdarasal sa harap ng altar, biglang lumitaw ang anyo ng biyenan sa kanyang panaginip. Hindi ito ang anyong kilala niya, ito ay isang babae na puno ng dalamhati at pagsisisi. Patawarin mo ako, ang hiling ng espiritu, sa lahat ng sakit na aking naidulot. Ngunit ang mga mata ng babae ay naglalaman ng isang lihim na hindi kayang ipahayag ng salita. Nang magising si Ana, ramdam niya ang kakaibang kapayapaan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kwento. May mga bagay na kailangang harapin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga kwento ng pagkakanulo at paghihiganti na kailangang tapusin.
Sa kadiliman ng gabi, si Ana ay nanatiling matatag, handang harapin ang mga aninong minana mula sa nakaraan at ang mga hamon ng hinaharap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang buhay ni Ana. Ang takot na minsang pumuno sa kanyang puso ay napalitan ng determinasyon. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa mga sinaunang ritual at tradisyon ng mga ninuno upang maunawaan ang sumpa. Nakipag-ugnayan siya sa mga matatalinong manghihilot at albularyo sa kalapit na mga bayan. Sa bawat gabing nagdadasal siya, naririnig niya ang mga bulong ng biyenan na ngayoy tila humihingi ng kapatawaran at paglilinis. Ngunit hindi lamang kapayapaan ang hinahanap ng espiritu, naghahanap din ito ng katarungan para sa mga nasaktan. Sa tulong ng kanyang asawa at mga kaibigan, sinimulan ni Ana ang isang ritual upang ilabas ang galit at sakit na matagal nang nakakubli. Nagtipon sila sa gitna ng gabi, nag-alay ng kandila at mga halamang gamot, at sinambit ang mga orasyon na nagmula pa sa mga ninuno. Dumaan ang oras, at ang hangin ay unti-unting humupa, dala ang malamig na puwersa na nagtataboy sa dilim. Naramdaman ni Ana ang paghilom ng kanyang puso, habang unti-unting nawawala ang mabigat na sumpa sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling nakabantay ang espiritu ng biyenan, isang paalala na ang galit at puot ay maihangganan, ngunit ang alaala ay mananatili habang buhay. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ni Ana ang pagbabago, hindi lamang sa kanilang bahay, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang madilim na enerhiya ay unti-unting napalitan ng liwanag at kapayapaan. Ngunit may mga gabi pa rin na naririnig niya ang malamyos na bulong, hindi na puno ng galit kundi puno ng lungkot at pagsisisi. Isang gabi, naglakad siya sa bakuran, tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan, at naramdaman ang presensya ng biyenan na parang nagbabantay mula sa malayo. Doon niya naisip na ang bawat sugat, bawat trauma, ay bahagi ng kanilang pagkatao, isang paalala ng mga aral na kailangang matutunan. Bagamat hindi na muling bumalik ang matinding dilim, nanatili ang alaala ng biyenan bilang isang gabay at babala. At si Ana, sa kabila ng lahat, ay naging mas matatag, handa na harapin ang anumang hamon na darating, dala ang lakas ng kanyang puso at ng kanyang pamilya. Ang kwento ng malupit na biyenan ay hindi natapos sa sumpa, kundi sa pag-asa na kahit sa dilim, may liwanag na magmumula sa pagtanggap, kapatawaran at pagmamahal. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang paligid, may kakaibang pakiramdam si Ana na hindi niya maipaliwanag. Parang may malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa bahay kahit nakasarado ang mga bintana at pinto. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo, biglang nagbago ang temperatura, tila naging nagielo ang hangin sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang anino sa dulo ng koridor, matangkad at mistulang naglalakad ng hindi tumatapak sa sahig. Napakapit siya sa kanyang dibdib, ramdam ang mabilis na tibok ng puso habang ang anino ay unti-unting lumalapit. Hindi ito ang biyenan na kilala niya, kundi isang mas madilim at mas malupit na anyo, puno ng galit na hindi na mapipigilan. Ang anino ay dumampi sa kanyang balikat, at sa isang iglap ay naramdaman ni Ana ang malamig na paghimas na nagpapawala ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na matakot, nagdasal siya ng buong puso, tinawag ang pangalan ng kanyang pamilya at ang mga pangalan ng mga ninuno. Biglang kumawala ang malamig na enerhiya, at ang anino ay nawala parang bula sa hangin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban nila ay hindi pa tapos, ang sumpa ay muling nagbabadya, at si Ana ay kailangang maging mas matatag pa kaysa dati. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Ana ang muling pagbabalik ng mga kakaibang pangyayari sa bahay. Hindi na lamang ito mga anino o malamig na hangin, kundi mga lihim na tinatago ng dilim na handang sumalakay sa kanyang buhay. Minsan, nakita niya ang mga mata ng biyenan sa bawat salamin na kanyang tinitingnan, isang paalala na ang galit ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit sa halip na matakot, pinili ni Ana na harapin ang bawat pagsubok ng may tapang at pananalig. Nagsimula siyang magsagawa ng mga dasal at ritual araw-araw, tinatawag ang lakas ng kanyang pamilya at ng mga ninuno upang protektahan siya. Ang bahay ay unti-unting naging isang lugar ng paglilinis at pagpapagaling, kahit na ang mga anino ng nakaraan ay nananatili. At sa kabila ng lahat, naniniwala si Ana na sa tulong ng pagmamahal, pananampalataya, at tapang, kaya niyang mapawi ang madilim na sumpa at magdala ng liwanag sa kanilang tahanan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang paligid, isang malakas na tunog ang yumanig sa bahay.
Parang may bumagsak na mabigat mula sa itaas na nagdulot ng takot sa puso ni Ana. Agad siyang tumakbo pataas upang silipin ang pinagmulan ng ingay. Sa kanyang pag-akyat, naramdaman niya ang bigat ng hangin, parang may nagbabantang espiritu na naglalakad sa mga hagdan. Pagdating niya sa ikalawang palapag, nakita niya ang pintuan ng silid ng biyenan na dahan-dahang bumukas ng kusa. Lumabas mula sa loob ang isang malamig na hangin na may kasamang mahapding sigaw. Nakita ni Ana ang anino ng biyenan na muling nagbalik, ngunit ngayon ay may daladalang sumpa na mas matindi kaysa dati. Napilitan siyang humarap sa espiritu, gamit ang lahat ng kanyang natutunan at lakas upang itaboy ang madilim na presensya. Sa gitna ng sigalot, naramdaman ni Ana ang paglamig ng kanyang katawan, ngunit hindi siya sumuko. Nilabanan niya ang dilim, hanggang sa ang espiritu ay unti-unting nawala, dala ang mga huling salita ng babala. Hindi matatapos ang aming kwento. Hanggang sa huling hininga mo, ikaw ay aking tutulugin sa dilim. Ngunit si Ana, bagamat ginulo ng takot, ay nanatiling matatag, handang harapin ang sumpa ng malupit na biyenan. Sa sumunod na mga gabi, hindi na tuluyang nawala ang presensya ng biyenan sa paligid. Ngunit sa halip na lumakas, unti-unting lumambot ang kanyang espiritu, tila nagiging mahina sa bawat dasal at ritual na isinasagawa ni Ana. Nalaman ni Ana na ang sumpa ay hindi lamang galit kundi isang panawagan ng kapayapaan at pag-ayos ng mga nasirang ugnayan. Kaya naman, nagdesisyon siyang harapin ang nakaraan, ang mga pagkukulang, mga sugat, at mga lihim na hindi na pag-usapan. Sa tulong ng kanyang asawa at mga kamag-anak, nagdaos sila ng isang seremonya ng pagkakasundo at paghingi ng tawad. Sa harap ng apoy at mga alay, isinumpa nilang lahat na kalimutan ang galit at palitan ito ng pagmamahal at pag-unawa. Sa huling sandali ng seremonya, naramdaman ni Ana ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha, ngayon ay tila isang pagyakap ng kapayapaan. Ang espiritu ng biyenan ay unti-unting nawala, dala ang mga tanong at puot, pinalitan ng katahimikan at liwanag. Hindi man tuluyang naglaho ang alaala, ang sumpa ay naging isang paalala ng kahalagahan ng kapatawaran at pagkakaisa. At sa puso ni Ana, nagsimula ang isang bagong kwento, isang kwento ng pag-asa, paghilom at bagong simula. Ngunit kahit na nagkaroon ng kapayapaan, may mga sandaling bumabalik ang mga alaala ng dilim. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ni Ana ang mahinang bulong na tila nagmumula sa hangin, parang paalala ng mga nakaraan. Hindi siya natatakot ngayon, ngunit nananatili ang pag-iingat sa kanyang puso. Alam niyang ang mga sugat ng pamilya ay hindi basta-basta mawawala, kahit pa ito ay paghilumin ng panahon at pagmamahal. Kaya patuloy siyang nagdarasal, nag-aalay ng mga kandila, at nananatiling matatag para sa kanyang pamilya. Sa huli, ang kwento ng malupit na biyenan ay naging aral na hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa lakas ng tao na harapin ang dilim sa loob at labas. At si Ana, sa kabila ng lahat, ay patuloy na lumalaban, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma ng liwanag at pag-asa. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting naibalik ni Ana ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang dati puno ng takot at dilim, ngayon na puno ng ngiti at tawanan. Ngunit sa puso ni Ana, alam niyang ang sumpa ng biyenan ay bahagi na ng kanilang kasaysayan, isang kwento na kailangang ipasa upang magsilbing babala. Isinulat niya ang kanyang karanasan, tinipon ang mga alaala at aral na kanyang natutunan. Inilahad niya ang lahat, ang sakit, ang laban, at ang pag-asa na nagbukas ng pinto ng paglaya. Ang kwento ni Ana ay naging isang paalala sa mga susunod na henerasyon na sa kabila ng mga dilim na dumaan, may liwanag na naghihintay sa dulo ng paglalakbay. At sa bawat gabi na lilipas, ang mga alon ng nakaraan ay magiging lakas upang harapin ang bukas ng may tapang at pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang kwento ng malupit na biyenan ay hindi nagtapos sa takot, kundi sa pag-ibig na nagtagumpay laban sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, isang gabi, habang nag-iisa si Ana sa kanilang sala, may narinig siyang malambing na pag-iyak mula sa itaas na kwarto. Tahimik siyang umakyat, dala ang takot ngunit higit sa lahat ang malasakit. Pagdating niya sa pintuan ng silid ng biyenan, ito ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya at nakita ang isang lumang kwadro ng pamilya na dati niyang hindi napansin, ang mga mata sa larawan ay kumikislap na parabang buhay. Isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mahinang boses na humihingi ng kapatawaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagmumula sa galit kundi mula sa tunay na pagsisisi at pagnanais na magbago.
Si Ana ay yumuko, nagdasal, at nangakong aalagaan ang alaala ng biyenan, hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang babala at paalala ng kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagong simula, isang kapayapaan na nagmumula sa pagkilala sa kahinaan at pagtanggap sa katotohanan. Mula noon, unti-unting naglaho ang malamig na hangin sa bahay ni Ana. Ang mga aninong dati nagbabantay ay napalitan ng mga alaala ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa bawat sulok, may mga larawan at alahas na simbolo ng kanilang pinagdaanang pagsubok at tagumpay. Naging mas matibay ang samahan ng pamilya, at ang kwento ng malupit na biyenan ay naging isang alamat na may aral. Sa tuwing sasapit ang gabi, si Ana ay nagdarasal, nagpapasalamat sa lakas na ibinigay sa kanya upang harapin ang dilim. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang sa mga espiritu, kundi sa puso ng tao, sa kakayahang magmahal, magpatawad at bumangon mula sa pagkadapa. At habang tumatagal, ang liwanag na kanyang pinili ay nagsilbing gabay sa lahat ng dumarating sa kanilang tahanan, nagtataboy sa dilim at nagdadala ng pag-asa. Ngunit sa isang madilim na gabi, habang si Ana ay nag-iisa sa bahay, may narinig siyang malakas na kaluskos mula sa kusina. Mabilis siyang tumakbo papunta rito, dala ang kanyang matibay na loob at pananalig. Pagdating niya, nakita niyang ang mga gamit sa kusina ay nagkakalat, tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagwawala. Lumapit siya sa gitna ng kusina at nagdasal ang taimtim, hinihiling ang proteksyon ng mga ninuno. Sa isang iglap, unti-unting humupa ang kaluskos, at ang hangin ay naging payapa. Ngunit alam ni Ana na ang sumpa ay hindi ganap na nawala, ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan na kailangang pangalagaan at harapin sa buong tapang. Sa bawat araw na dumadaan, patuloy siyang nagbabantay, handang harapin ang anumang anino na gustong sumubok sa kanyang pamilya. At sa bawat pagsubok, pinipili ni Ana na maging ilaw sa dilim, isang tanda ng lakas, pag-asa, at pagmamahal na walang hanggan. Sa paglipas ng panahon, naging mas matatag si Ana. Hindi na siya takot sa mga aninong dumaraan sa gabi, kundi tinanggap niya ang mga ito bilang bahagi ng kanyang buhay. Natutunan niyang gamitin ang kanyang lakas at pananampalataya upang protektahan ang kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, nakatagpo siya ng isang matandang babae na tila may dalang misteryo. Ipinahayag ng matanda na siya ay isang tagapagmana ng sinaunang kaalaman tungkol sa mahika at espiritu. Inalok niya si Ana ng tulong upang tuluyang mapawi ang sumpa ng biyenan. Ngunit may babala, ang paglaya mula sa sumpa ay may kapalit na hindi madaling tanggapin. Sa kabila ng takot, tinanggap ni Ana ang hamon, handang harapin ang lahat para sa kapayapaan ng kanyang pamilya at tahanan. Ang kanilang laban ay hindi lamang laban sa dilim, kundi sa mga aninong nagmumula sa nakaraan, naghahanap ng hustisya at kapanatagan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, pinuntahan ni Ana ang matandang babae sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Dito, sinimulan nila ang ritual na puno ng sinaunang dasal at seremonya, ginamit ang mga halamang gamot at mga alay mula sa puso. Habang naglalakad ang gabing mahimlay, unti-unting lumabas mula sa dilim ang mga espiritu ng nakaraan, mga aninong dati nagdulot ng takot, ngunit ngayon naghahanap ng kapayapaan. Nilapitan ni Ana ang mga ito, tinanggap ang kanilang mga kwento, at inalaya ng pagpapatawad ang mga sugat na matagal nang nanatili sa hangin. Sa huling bahagi ng ritual, naramdaman ni Ana ang malamig na haplos sa kanyang kamay, tanda ng pag-alis ng sumpa at pagbabalik ng liwanag. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating ng walang sakripisyo at pagtanggap sa mga madilim na bahagi ng buhay. Bumalik si Ana sa kanilang tahanan, dala ang bagong lakas at pag-asa, handang harapin ang bukas na may tapang at pananampalataya. Sa pagbalik ni Ana sa kanilang tahanan, ramdam niya ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Hindi na siya ginugulo ng mga aninong dati nagbabanta, kundi ng isang malambing na kapayapaan. Unti-unting muling nabuhay ang mga halaman sa kanilang bakuran, at ang mga ibon ay nagsimulang umawit sa mga umaga. Ngunit kahit ganito, hindi nakalimutan ni Ana ang mga aral na kanyang natutunan, ang kahalagahan ng pagpapatawad, lakas ng loob at pagmamahal. Sa bawat araw na lumipas, naging inspirasyon siya sa kanilang komunidad, nagtuturo ng mga ritual ng paglilinis at kapayapaan. Ang kwento ng malupit na biyenan ay naging paalala na ang dilim ay maaaring mapagtagumpayan ng liwanag kung ang puso ay bukas sa pag-asa.
At si Ana, sa bawat hakbang, ay naglalakad bilang isang mandirigma ng liwanag, handang harapin ang kahit anumang unos ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon pa rin na ang mga alaala ng malupit na biyenan ay bumabalik sa isip ni Ana. Minsan, sa gitna ng katahimikan, naririnig niya ang mga bulong na tila nagmumula sa hangin, mga paalala ng mga pinagdaanan nila. Ngunit sa halip na matakot, ginagamit niya ang mga ito bilang lakas upang patuloy na maging matatag. Nalaman ni Ana na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga espiritu, kundi sa sariling takot at kahinaan. At sa bawat pagharap niya sa mga ito, unti-unti niyang natutunan ang kahulugan ng tunay na kapayapaan, ang pagtanggap sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Sa ganitong paraan, ang kwento ng malupit na biyenan ay naging isang simbolo ng katatagan, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal sa pamilya. At si Ana, patuloy na nagsisilbing ilaw sa madilim na landas, nagdadala ng pag-asa sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang gabi, habang nagdarasal si Ana sa altar ng kanilang bahay, biglang nagdilim ang paligid. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa bintana. Ngunit sa halip na matakot, itinulak niya ang sarili na manatiling kalmado. Narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig na tumatawag sa kanya sa dilim. Dumating ang isang anino, hindi na mapanatag, ngunit hindi rin ganap na masama, isang espiritu na naghahanap ng kapanatagan. Sa puso ni Ana, alam niyang ito ang huling pagdating ng biyenan. Ngunit ngayon, dala niya ang kapatawaran at pag-unawa, handang tanggapin ang espiritu at tulungan itong maglakbay patungo sa liwanag. Sa isang malambing na salita, nilapitan niya ang anino at iniabot ang kanyang kamay, simula ng tunay na paglaya para sa kanilang lahat. Habang hinawakan ni Ana ang malamig na kamay ng espiritu, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng sugat na matagal nang nanatili sa kanilang pamilya. Ang paligid ay napuno ng liwanag na para bang ang dilim ay unti-unting nawawala. Ang espiritu ng biyenan ay ngumiti, isang ngiti na puno ng pasasalamat at kapayapaan. Bago tuluyang maglaho, nagsabi ito ng isang huling babala, ang pagmamahal at kapatawaran ay susi upang hindi na muling bumalik ang dilim. Mula noon, naging payapa na ang kanilang tahanan, at si Ana ay patuloy na nagbabantay, handang gabayan ang kanyang pamilya sa anumang hamon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng takot, kundi ng pag-asa, paglaban at tunay na kapayapaan. At sa puso ng bawat miyembro ng pamilya, nanatili ang lakas ng pagmamahal na nagwagi ilaban sa anumang dilim. Ngunit isang araw, isang bagong anino ang dumating sa buhay ni Ana, isang lihim mula sa nakaraan na hindi pa niya natutuklasan. Habang nililinis ang isang lumang bowl, nakatagpo siya ng isang sulat na isinulat ng biyenan bago siya pumanaw. Sa sulat, inihayag ang mga lihim na nag-udyok sa kanyang galit at sumpa, mga sugat na matagal nang tinatago, mga pagkukulang at pagkakasala na nagpaigting sa madilim na enerhiya. Napagtanto ni Ana na ang paglaya ay hindi lamang mula sa sumpa, kundi mula sa pag-unawa sa buong kwento ng bawat isa. Kaya nagsimula siyang hanapin ang mga taong konektado sa biyenan, naghahanap ng katotohanan upang ganap na mapawi ang mga anino ng nakaraan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali, puno ng mga pagsubok at tukso. Ngunit dala ang tapang at determinasyon na muling paghilumin ang sugatang puso ng pamilya. At habang siya ay patuloy na naglalakad sa landas na ito, alam ni Ana na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng katotohanan at pagmamahal na walang kondisyon. Sa bawat hakbang na tinatahak ni Ana, unti-unting lumilitaw ang mga lihim ng nakaraan, mga kwento ng pagtataksil, pagdurusa, at mga desisyong nagdulot ng puot. Nakilala niya ang mga taong dati nang nakasalamuhan ng biyenan, mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala na may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Sa bawat pag-uusap, naramdaman ni Ana ang bigat ng mga damdamin at ang lalim ng sugat na kailangang paghilumin. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa, sa halip, lalo siyang pinatibay ng kanyang misyon na pag-isa-isaing ayusin ang mga sirang ugnayan. Nagdaos siya ng mga pagkikita at seremonya, naghikayat ng pagkapatawaran at pag-unawa sa kabila ng mga pagkukulang ng bawat isa. Unti-unti, ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang mawala, pinalitan ng liwanag ng pagkakasundo at pagmamahal. Sa wakas, naramdaman ni Ana ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi lamang nagmumula sa panlabas, kundi mula sa kanyang puso. Ngunit sa isang hindi inaasahang gabi, naramdaman ni Ana ang malamig na presensya na muling bumabalot sa kanilang tahanan.
Hindi na ito katulad ng dati, ito ay mas matindi, mas malakas, at puno ng galit na nagmumula sa mga hindi pa natapos na kasalanan. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang mga matang dati kumikislap na ngayon ay puno ng puot at paghihiganti. Ang hangin ay naging mabigat, at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng tunog na parang mga kaluskos ng kaluluwa. Pinilit ni Ana na manalangin, ngunit alam niyang hindi sapat ang dasal upang mapawi ang bagong sigalot na ito. Kailangan niyang harapin ang mga multo ng nakaraan ng buong tapang, at tuklasin ang mga lihim na nagtulak sa sumpa upang ganap na ito ay matanggal. Ang kanyang laban ay muling nagsimula, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at tahanan. Sa paglusob ng dilim, naglakad si Ana patungo sa lumang silid ng biyenan. Ang mga dingding ay tila umiiyak, may mga guhit ng dugo na unti-unting lumilitaw. Narinig niya ang mga bulong ng galit na espiritu, pumapalibot sa kanya tulad ng mga aninong naghahanap ng katarungan. Ngunit sa kanyang puso, nagliyab ang apoy ng tapang at determinasyon. Bumuka ang kanyang bibig at nagsimulang magdasal, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kaluluwa ng biyenan. Habang nagdarasal, unti-unting nagliwanag ang silid, pinapawi ang dilim at takot. Sa huling sandali, isang malamlam na liwanag ang sumalubong sa kanya, simbolo ng kapatawaran at pagkakamit ng tunay na kapayapaan. Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag, may isang huling imahe na bumalot kay Ana, ang mukha ng biyenan, hindi na puno ng galit, kundi ng kalungkutan at pasasalamat. Isang mahina ngunit matatag na bulong ang narinig niya, "Salamat, anak." Dumampi sa kanyang pisngi ang isang malamig na haplos na puno ng pag-ibig. Paglabas niya ng silid, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang sumpa ay tuluyang nawala, pinalitan ng kapayapaan. Mula noon, naging tahimik ang kanilang tahanan, at ang mga alaala ng malupit na biyenan ay naging isang kwento ng paghilom at pagmamahal. Si Ana ay patuloy na naglakbay, dala ang lakas ng karanasan, handang harapin ang kahit anong pagsubok. Ang kwento ng malupit na biyenan ay hindi nagwakas sa takot kundi sa tagumpay ng puso na naniniwala sa kapatawaran. Sa mga sumunod na araw, nagdala si Ana ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan, hindi bilang takot kundi bilang aral at gabay sa iba. Naging inspirasyon siya sa mga nakarinig, lalo na sa mga dumaranas ng kahirapan sa pamilya at mga relasyon. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagpapatawad, pag-unawa, at pagtanggap ng mga pagkukulang ng bawat isa. Sa bawat pagtulong niya, unti-unting lumaganap ang kapayapaan sa kanilang paligid. Hindi na muling bumalik ang mga aninong nagdulot ng takot, dahil ang puso ng mga tao ay nagliwanag ng pagmamahal. At sa puso ni Ana, nanatili ang matibay na pananalig na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay. Ngunit isang gabi, habang si Ana ay nagpapahinga sa kanilang sala, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Ang mga hakbang ay mabagal at matimbang, parang may isang nilalang na dahan-dahang lumalapit. Dumilim ang paligid at ang hangin ay nagbago, may dalang kakaibang lamig na nagpapahiwatig ng pagbabalik ng isang lumang sumpa. Ngunit hindi na si Ana ang babae na natatakot, siya ay handa na harapin kahit anong dilim na susubok sa kanyang lakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, nakatitig sa dilim na parang naghahanap ng sagot. At sa isang sandali, naramdaman niya ang isang malamig, ngunit pamilyar na haplos sa kanyang balikat, isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, dala ni Ana ang tapang, pananampalataya, at pagmamahal na higit pa sa anumang sumpa o anino. Sa harap ng dilim, tumindig si Ana ng matatag. Hindi siya nagpakita ng takot, bagkus ang kanyang mga mata ay nagningning ng tapang. Ang malamig na hangin ay tila humupa, at ang anino na humaplos sa kanyang balikat ay unti-unting nawala. Isang malamlam na ilaw ang sumilay mula sa kanyang puso, liwanag na hindi matitinag ng kahit anong kadiliman. Narinig niya ang isang mahinang bulong, "Hindi ka na mag-iisa." Sa pagkakataong iyon, alam ni Ana na ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa pagsuko, kundi sa patuloy na pagharap sa buhay ng buong tapang. At sa bawat araw na dumaraan, siya ay naging simbolo ng lakas at pag-asa para sa lahat ng nakarinig ng kanyang kwento. Sa huli, nagtagumpay si Ana laban sa dilim na matagal nang bumabalot sa kanyang buhay. Ang mga sugat na iniwan ng malupit na biyenan ay unti-unting gumaling sa pamamagitan ng kanyang tapang at walang hanggang pagmamahal. Naging liwanag siya hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad.
Ang kwento ng kanilang pagsubok ay naging paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, may pag-asa at kapayapaan na naghihintay. At si Ana, ngayon, ay patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay, dala ang aral na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na handang magmahal, magpatawad at bumangon. Sa kanyang kwento, natutunan natin na ang pinakamalakas na sandata laban sa dilim ay ang liwanag ng pag-ibig at katapangan. At sa bawat gabi na lilipas, ang kanyang pangalan ay mananatiling simbolo ng pag-asa at tagumpay laban sa anumang pagsubok na darating.